Good morning, Philippines! Narito ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Narito ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Kilalanin natin ang itinanghal bilang Miss Universe Philippines 2025 mula sa Quezon Province. Maria Atisa Manalo, Quezon Province. Ito ay si Maria Atisa Manalo sa katatapos lamang na Coronation Night. Matapos nga sumali sa kompetisyon noong nakarang taon, sa wakas ay nagbunga na ang kanyang tiyaga at pagpupursige upang makuha ang corona. Si Atisa ay hindi bago sa entablado ng pageantry. Noong taong 2018, lumaban siya sa Binibining Pilipinas kasama nga rito si Catriona Gray na kalaunay naging Miss Universe. Siya naman ang nagwagi bilang Binibining Pilipinas International at nagtapos bilang first runner-up sa Miss International 2018. Kasama rin ito sa top 6 finalists na sina Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, Muntinlupa Winwin Marquez, Siniluan Laguna na si Ileana Marie Aduana, at tagigat na si Katrina Legado at sa Cebu City naman na si Gabby Carballo. Hindi maitago ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang kanyang tuwa at pagmamalaki sa pagkapanalo ni Atisa Manalo bilang Miss Universe Philippines 2025. Ito'y dahil magkasama ang dalawang beauty queens sa batch 2018 ng Binibining Pilipinas kung saan itinuturing ni Catriona si Atisa bilang bunso ng kanilang grupo. Sa kanyang post, ibinahagi ni Catriona ang kanyang mensahe para kay Atisa na aniya ay proof na ito ay hindi dapat sumusuko sa kanyang mga pangarap. Nag-post din ito sa kanyang social media platform ng kanyang pagbati. Nakatagda namang ipresenta ni Atisa Manalo ang Pilipinas sa Miss Universe 2025 na gaganapin naman sa Bangkok, Thailand sa November 21. Quezon Province! Quezon Province! Atisa from Quezon Province takes pride in supporting her family's achievements. She dreams of creating a farm-to-table cafe someday. Manila! You're still in Quezon Province. The crowd! It's you! Quezon Province! Congratulations. Our last delegate
Come on down, Quezon Province. Hi, Quezon Province. Before we start, you want to greet your fans? Hello to all my family, my friends that are here. Thank you so much for your support. I can feel your energy here and it pushes me to go forward. You may pick the last question from the bowl. Yeah. Your question is, they say that a good leader leads by example. Tell us about one event in your life when you led by example and the impact it made. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage, and for the second time this year, I'm here putting everything on this stage to be Miss Universe Philippines because this is mine and my grandmother's shared dream. And she passed away early this year. And this is my ode to her. Thank you, Quezon Province. Should we get started? Do it, Sian. Let's go. Do it. Samantala, tinawag naman itong labanan ng magagaling ng isang pageant enthusiast. Kinilala ito na si Anne-Marie Trinidad na presidente ng LGBTQIA+ community sa Urdaneta City. Ito yung tinatawag nila na the Puksaan edition. Pag sabi kasing Puksaan, ito yung labanan na ng mga best of the best. And we all know naman na lahat na nakapasok sa top 6 is sila yung tinatawag na front runner. Sila yung talagang, kumbaga may tinatawag tayo na veterana, yung mga ganon, yung mga matunog ang pangalan sa world of pageantry. So deserve lahat ng nakapasok naman na top 6. Maybe some fans are not that quite happy, pero the ball is round. That is the result. So, yun. Pero they gave a great performance naman po. Lahat-lahat sila. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan, sinabi ni Trinidad na lahat ng nakapasok ay may mga tinatawag na frontrunner at matunog ang pangalan sa pageantry. Para sa kanya, ay deserve lahat ng nakapasok sa top 6 dahil napakita ang pinakamagandang performance ng mga ito. Paliwanag pa niya, bilang isang pageant enthusiast, tinitingnan niya ang aura ng kandidata, ang impact sa komunidad dahil hindi lang mahalaga na ikaw ay maganda, kundi ma-inspire mo rin ang ibang tao. It's okay not to be okay kasi valid naman yung kanilang reason kung syempre may kanya-kanyang bet tayo, may kanya-kanyang bias. But remember, sometimes hindi naman kasi natin hawak yung result, kung how they being filtered, how they being judged. So we have to accept kung sino talaga yung nanalo and we have to support din kasi napaka-umay na yung, di ba? Parang, sige, it's okay, hindi mo siya bet, pero syempre, that person will embody our country on the next international competition. Siyempre, kung di man siya bet, give respect na lang. Kasi what if yung bet mo ang nanalo tapos hindi na siya nirespeto din ng mga ibang fans? What would you feel then, di ba? So, umay na yung ganong notion na pag di mo bet, ibabash mo. Yes, it's okay to criticize, but wag naman puro hateful comments. Siyempre, remember, what you put to the universe, it will bounce back to you. Sabi po nga nila. So, we have to accept the result, whatever it is. But, syempre,
valid pa rin maging masaktan tayo, pero syempre lipas din naman. Kasi what we can do, that is the result na maybe next time, kung papalarin o yung mga bet natin, o di support na lang. Diba? So when was that for both of us? From the moment you heard her name, unang papasok syempre, diba, the queen. Kasi syempre, she's been joining beauty pageant, local, national, and international. So, hasang-hasa na siya. From the moment that you heard her name, siya para unang papasok talaga sa'yo, diba? The Diyosa, ganon. And i-describe natin siya as jack of all trades. Because she can perform, she can talk, she can walk, she can inspire. Diba? That is what a beauty queen should be. Yung hindi ka lang dapat magaling sa isang field, dapat meron ka din sa lahat para naman, 'di ba, hindi ka lang nakapag-inspire ng isang beauty queen aspirant, but also you will cater a lot of different people. Yun po. We believe that she can nail it. Maybe she will be our 5th Miss Universe from the Philippines, 'di ba po? Maybe wait lang, nasa position ba ako to give advice? I think kasi ito, sinasabi ko naman sa lahat na, sa lahat na nagsumasali ng beauty pageant na if you wanted to join again or if meron kang competition, you have to give something new on the menu. Huwag kang bibigay na, na-order ko na yan, or nalasahan ko din. Dapat may something kang ibibigay na, magbibigay ng trademark or ng bagong lasa or ng bagong putahe na they will it will be remarkable and memorable, ganoon. Well, meron mo different bias, pero isa mga tatlo kasi magaling ang nakikita kong, for me in my own perspective. First, si Cebu, eloquent. Alam mo yung para kang you're talking to isang Latin honor na student, parang ganun. Si Eliana Aduana naman from Tinulon. Ito sasabi ng you're talking to Chat GPT. Kasi parang may mga jargon words tayo na naririnig sa kanya, tas tuloy-tuloy. Yung kay Atisa man kasi the most sincere. I am so sorry kung sa iba hindi you don't find it sincere, pero kasi she used it. Yung kanyang sagot kasi, diba, napaka timely and relevant. The question is, parang character of a leader. Siyempre, from the moment na fell siya on the stage and she stood up immediately and composed herself, tapos ginamit pa niya as an answer, then merong impact, then merong lesson na natutunan. Diba? So, tagang it touches our heart. And some Filipino, ganun. O sa viewers. So, yun. Sila yung nakikita ko na 3 best answer that night. Gate niya na ang beauty pageant ay package kung saan tinitignan ng overall performance at kung minsan may mga category na umaangat ng isang kandidata at mayroon namang kinukulang sa isang kategorya. Sa bawat patimpalak ay may kanya-kanyang manok ang bawat publiko. Kaya payo niya na tanggapin kung sino ang nanalo at suportahan na lamang ang pangkalahatan dahil sa huli irerepresenta nito ang ating bansang Pilipinas. Pageant enthusiast and also a pageant handler po kasi syempre I am looking for someone who embodied hindi lang syempre beauty subjective. Ano din yung aura, yung impact sa community kasi syempre hindi ka lang dapat ganda-gandahan. Dapat meron ka ding say sa community and you're doing something thing na ma-inspired ang mga tao, not just people who wanted to become a beauty queen someday, but also it caters what are the different things that we need to cater, especially syempre you are a public figure. So ang mga yun is si Eliana Aduana from Sinaloan, Laguna. Syempre of course si Atisa Manalo, Chelsea Fernandez, ayan po, na overlook nila. Remember na ang beauty pageant is package dapat siya. Kasi hindi lang naman siya na based on how they answers. It also what is
yung total performance mo na nabigay mo that day and the preliminary. And also, ano ba yung impact mo to the community? Ano ba yung overall performance mo? And syempre, dun tayo naman, yun na na-overlook kasi nila na parang kunyari na mas magaling sumagot sa ganito, dapat siya yung title. Pero kasi what if yung total scores niya is medyo hindi pa siya kulang sa ibang category? So, diba, may possibility na hindi siya yung maging title kasi nga kinulang siya, or iba naman sa lahat is na-check niya yung all the boxes. So yun po, ito mga costume makers, mga designers when it comes to the costume category. Pero dito talagang hindi ilang to laban ng isang kandidato kasi laban na rin ito ng people behind. Diba? The creative staff, the designers, the costume designers, everything na buo-buo ito kasi hindi siya, no one is an island na parang hindi niya kayang gawin ng isang-isa lang. Kasi syempre, it takes a lot of courage, sleepless nights, kung paano nila bubuin ang costume, pagkakaroon ng pagka-concept. So, I think it's about time to pave a way din sa mga designers din. Kasi syempre, some of them na hindi naman talaga budgeted yung kanilang craft. So, isa pa nga sa kanila, iba pa sa kanila is lugi pa. But then again kasi yung passion for the art, andun nag-aalab siya. Pero I think it's about time din naman na aside from to congratulate or to highlight them, I think talaga ako rin, I'm a firm believer na sana hindi sila compromise sa mga budget. Diba? Kasi syempre naman, meron ka din naman binubuhay. What if yung craft mo pala is bread, that is your bread and butter? So sana din naman hindi sila compromise at sana talagang deserve din nila yung kanilang yung makukuha nilang amount, yung parang kanilang ito na parang fruit of labor nila, parang ganun. I think mas meron siyang ilalabas or ipapakita na hindi pa nakikita. Aside from meron siyang mga trademarks kasi parang ito na yung kanyang signature I think maybe recalibrate ang kanyang ideas and ano yung kanyang isusuot, ang kanyang marketing strategy. Kasi syempre kailangan may pa-under tayo dyan. And syempre, hindi natin naman alam kung ano ba ang bet ngayon ng Miss Universe organization. I believe she can perform well din naman. Congratulate our representative of the Miss Universe Philippines, our pride, Miss Andrea Cayabyab. She gave also a good performance that night. Maybe kasi kakapanalo lang niya ata last year, mga December, parang ganun pa ata, or November. Yun. Maybe siguro mas mahaba pa siguro preparation for her. Yun. Pero grabe yung in-improve niya from the moment na na-crown siya, then nung competition na. Kasi syempre, yung kanyang handler, makeup artist, they give so much effort naman din talaga. Miss Andrea. Yes. Kaya kudos sa kanila. Na kahit sa kagustuhan mo maging magaling, nakakalimutan na maging mabait. Or mabuti like that. Kasi syempre kahit gano'n kakagaling in pageantry, kung hindi ka naman, kung yung ugali mo din naman is not that good, useless yung crown. So syempre kahit may crown ka na, you will stay humble and serve as an inspiration to everyone. At sa mga gusto maging beauty queen someday, remember na hindi ito parang magic na parang one give try title agad. You need to work hard. It's just like you're taking an exam na pumunta ka doon ng parang hindi ka dapat prepared ka, na nakapag-review ka. Kasi diba, if you came unprepared, what result you expect, diba? And also, in joining beauty pageant, remember not you are just like selling a product na dapat catchy, na dapat good quality, ganun. Hindi dapat ka magbibigay ng performance na puto-puto. Kasi si Philippines,
parang national sport ang pageantry, 'di ba? Kahit nga pa high school pageant, mukhang town pageant or national pageant na nga eh. So, if you want to become beauty queen, please work hard and stay kind. Yun. Miss Universe Philippines 2025 is... The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Congratulations, Quezon Province! You are Miss Universe 2025! Let us all welcome our new Miss Universe Philippines 2025. Sa kabila ng halo-halong reaksyon sa social media tungkol sa kanyang performance, sa katatapos lamang na Miss Universe Philippines competition, nanatili namang kalmado at positibo si Atisa Manalo, ang bagong kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant. Bagamat may ilan ang nagbibigay ng negatibong opinyon, karamihan naman sa mga netizens ay humanga kay Atisa at naniniwalang deserve nito ang titulong Miss Universe Philippines. Sa isang panayam, sinabi ng beauty queen na sanay na siya sa mga negatibong komento bilang isang public figure. Gayunpaman, nanawagan siya na panatilihin ang kabutihan sa pagko-comment anuman ang kanilang sinusuportahang kandidata. Aminado naman si Atisa na hindi siya nagbabasa ng karamihan sa mga comments, ngunit tulad ng iba, isa rin siya sa taong may damdamin. Pinuri naman ng kanyang tagahanga ang kanyang pagiging mahinahon at matalino sa pagtugon sa mga issue dahil marami rin ang nagpahayag ng excitement para sa lahat ngayong nalalapit na international stage. Sa isang naunang panayam, binahagi naman ni Atisa ang kanyang kahangarin na maiuwi ang ikalimang Miss Universe crown para sa bansa, kasunod ni Gloria Diaz, Marjo Morana, Pia Wurtzbach at Catriona Gray. At yan mga kabombo, inyo pong nakilala at natunghayan ang naging performance ni Miss Universe Philippines 2025 na si Maria Atisa Manalo mula yan sa Quezon Province. Narito na ang ating Barbie Beauty sa linggo.
At yan ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Nakasama nyo, Bombo Myra Reside para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Good morning, Philippines.